sampal ba ang iyong mukha? Literally, ito raw kasi ang puhunan ng mga nagtatagisan sa palakasan ng sampalan. Simple lang ang mechanics. Magpapalakasan lang ng sampal ang dalawang magkatunggali. Ang unang matumba o umayaw. Oh, we have a knockdown! Talo! Ito ang main event sa ring na ito sa Parañaque City. Ang tinatawag nilang slap fight. Isa sa mga kumasa para sa cash prize na hanggang 10,000 pesos. Si Rosel alias Boy Bakbak ng Imus Cavite. Ang pangarap daw talaga ni Rosel, maging boksingero. Idol ko na pati yung mga ganyan na laro. Maliit pa lang ako. Lumaban po ako na walang kirap-kirap. Pero nung nagkapamilya, para raw siyang sinampal ng katotohanang suntok sa buwan ng matupad ang kanyang ultimate dream. Siyempre, nakaedad na ako. Kupos ako sa trabaho. Kaya ang kanyang naging fallback ang sumabak sa slap fight. Si Rosel, nag-training. Hindi lang daw mga kamay at braso ang kanyang kinokondisyon. Ang goal ko, ang pinapalakas ko ay yung pangako po dito. Ang mga dumbbell, kahoy at sako ng graba na nasa 40 kilos ang bigat, tinatalian niya at saka binubuhat gamit ang kanyang bibig. Patigas dito, sa gilid, at yung mga pisngi. Para oras sa pag sila kalaban ko, mamanid lang yung mukha mo. Di po pwede sa biglayin. Baka mamaya, bigla matanggal yung dito sa sobrang bigat. Para malaman kung effective nga ito, si Rosel nagpapasampal sa kanyang mga katrabaho. Nagugulat talaga ako kung masyadong matigas yung panga niya. Para sa akin, wala na akong naramdaman doon. Parang napisa ka na ng malakas ng hangin. Meron din mo nagbibiro. Salamat ito na ibubuhos ko yung galit. Pero hindi raw siya nagpapakampante. Ang kanya kasing makakatapat, ang kilabot ng butuan sa Mindanao, si Roldan, na kung makasampal, halos pali pa rin ang mukha ng kanyang mga kalaban. Kaya naman binansagan siyang Boy Hangin. Wasakan ng mukha dito. Kailangan mong lumaban dito. Bibili ang aking mga kamay. Ang pinagpapraktisan niyang sampalin araw-araw, pader ng kanilang banyo. Ganyan ang mangyayari sa mukha niyo. Kaya kayo, humanda na kayo. Pagalitan ko nga po minsan, gawa na yung bahay ko, baka bumagsak naman ito. Hindi na po ganun katibay talaga. Ano ba yun, Bran? Wa-effect na rin daw ang mga sampal sa kanya mula nung natikman ang pinakamasakit na sampal sa kanyang pagkatao. Di umano, niloko siya ng kanyang misis. Para naman Biyernes Santo yung mukha mo, boss, oh. Wala pa akong benta, bibili ka ba? Pinatawag ko na siya. Sana maligaya na kayo at saka huwag mo nang lukuhin yung partner mo. Sa tapatan ni na Boy Hangin, Sa lakas ng impact ng sampal ko, hindi na aabot ng 3 rounds yung mga kalaban ko. ang Boy Bakbak. Gusto ko po na makatikim din ako ng panalo. Gigil na gigil po ako. Sino ang matitirang matibay? Ang konsepto na gawing sport ang palakasan ng sampal nagmula raw sa Russia. Merong mga tao doon na mga nagiinuman sa loob ng bar. So ginawa nila yung slap battle doon. And then eventually, naging sports ito. Taong 2022 naman, nung kilalanin itong isang legal na combat sport gaya ng boxing, wrestling at mixed martial arts. Isa sa nagpasikat nito sa Pilipinas noong 2021, ang grupo ni na Coach Alexis. Nagpapalaro kami ng mga vloggers ng mga boxing, MMA. Nagkataon na hindi sila pwede doon kasi yung mga kalaban nila, mga professional. So nag-come up kami ng isang event na pwede silang makasali. Ang nooy katuwaan lang bago ang mga MMA fight, kalaunan naging main event. At mula rito, umusbong ang ilan sa pinakasikat ngayong slap fighter sa Pilipinas. Gaya ng itinuturing nilang hari ng heavyweight category, ang bouncer mula Calamba sa Laguna na si Jello, aka Big Bully. Gusto nila akong i-dethrone. Pero papahirapan ko sila syempre. Ang kanya raw kasing mga nakakalaban, knockout agad. Yung sampal parang suntok na. Ganun kabibigat ang sampal sa heavyweight. Pero meron daw siyang kaisa-isang kinatatakutan. Matakot tayo sa misis natin. Ang kanyang misis na si Julie. Tapat po siya sa akin kapag ginagawa niya po yung pag-iinom, yung makikipag-usap sa mga
babae, yan. Itinuturing din daw ni Jello na milagro ang bawat napapanalunan niyang premyo. Malaking tulong daw kasi ito sa pagpapagamot sa bunso niyang si Miracle na may epilepsy. Every time na ina-atake siya, nakaka-recover. Then doon ko nakikita fighter yung bunso ko. Isa yun sa pinagkukuhaan ko ng lakas ng loob. Kaya tong slap fight parang baliwala sa akin. Kasi kaya nga ng bunso ko, ako paya. Ang slap fighter namang ito, idinaan hindi lang sa lakas ng sampal, pero pati na sa lakas ng arrive. Ang kuya nyo kasi, makikipagsampalan lang, japorms na japorms pa. Siya, si Alfredo the Joker, ang nagpapakilalang Gong Yu daw ng Parañaque City. Kaloka! Nung naghahanap na ako ng isusot, nung nanonood ako ng Squid Game, nakita ko si Gong Yu. Isip-isip ko sakto, medyo hawig naman kami. O sa tingin mo, kahawig mo si Gong Yu? Alam ko medyo malayo eh. Medyo malapit ako kay Joshua Garcia. Pero ang ating oppa, handa raw talagang makipag-oppakan bilang professional MMA fighter. Gusto ko lang sabihin na, hindi lahat ng pogi nag-aartista. Yung iba nasa cage lang, nag-MMA fighter. Good evening, Dynasty Fight Club! Samantala, balik tayo sa laban ni Rosel at Roldan. Pagkapal ang mukha mo! Sigurado ka ba? Kakayanin mo sa buhangin? Ang unang magbibitaw ng sampal, si Rosel. Pero tila wa-effect ito kay Roldan. Kaya siya naman ang sasampal kay Rosel. Ang ilong ni Rosel biglang dumugo. Oh, I can see blood! Saka ramdam ko yung lamig din ng dugo. Gusto pa ako magipaglaban. Talagang patas na walang takbuhan. Maya-maya pa, ipinatigil na ng mga organizer ang laban. Alright, let's go on some medic. Kailangan yung safety pa rin ng fighter yung isipin namin. Ang ginawa po doon, sinek po ng medic, nilagay ng first aid, tas ng bulak sa ilong, and then after po ng 20 minutes, okay na po siya. Ang itinanghal na panalo, si Roldan. Talaga nawa ako dahil magka-group kami. Pero kasi sa rangalan ng islap dito, wala kasing awa-awa na kasi yung kalaban mo rin, di mo rin alam kung kawain ka na hampasin eh. Tinanggap ko na lang ho dahil na alam ko na sarili ko na matatalo na ako. Pero gusto ko pa lumaban. Pero paalala ng mga doktor, ang ganitong mga laro o sport, lubhang napakadelikado. Malaki ang risk sa mga participants dahil ito ay hindi nalalayo sa boxing na walang gloves at wala kang pagkakataon na umiwas. Pinakamatindi sa lahat ay yung maging mapuruhan yung utak. Ang slap fighting ay pwede maging dahilan ng pagkamatay. Kung halimbawa ang pagkakatama sa ulo ay magdudulot ng pagdurugo sa utak, Safe naman po to. At lahat naman po ng klase ng sports, merong magkakaroon ka ng injury. We are open to having new kinds of contests or sporting activities. And we see that the slapping contest might lead to great entertainment for our population. If the slapping contest were done with prizes given, we will call out the attention of the organizers. We would invite them to come to GAV and be licensed. So their activity would become fully legal. We would request them to submit their rules. Aminado sina Coach Alexis na wala pang tiyak na rules and regulations sa slap fight. Gayunman, sinisiguro naman daw nilang inuuna nila ang kaligtasan at kapakanan ng kanilang mga manlalaro. Meron kaming mga medic para kung sakaling may matamaan sa mata or merong masugatan, may mga nakaalalay naman. Ang palakasan na nauuwi sa pisikalan. Oh, we have a knockdown! Sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan hanggang sa kasalukuyan, ginagawang libangan. Oh my God! Blood sport ito at para sa iba, pagkonsinte sa karahasan. Oh, I can see blood! Pero para sa mga manlalarong katulad nila, ito lang ang kanilang inaasahan, maibsan ang mas matinding mga sampal ng kahirapan. We have a knockdown! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.